magsimbag, makadahin ka tinugan. May salamat, labi ng iskaluwasan, among nagawat, tinugan. Salamat na kami may katawan ng sa living experience. Gawas mo namin mamatay, simbaw ng himaya at given ini mga sa salamat tayo sa pribliyo at makakatayin sa pagtuhon o pamalandong sa mga pulo. Nag-ampo ko, ngayutang ang damo ng mga kasing-kasing, mga muna kamay kong bukas sa mga spirito. Ano pagtudlo kagikan ng mga pulo? Nag-ampo ko, mga kanan mo ipaabot, maghatod yun sa amo, pagpakatubo, pagpakalaw, pagpakauswang sa pagtubulasyon na kanina. Kung ako nung isalot yun na kanina, kung ako nung i-trust yun ng Diyos sa mga pag-ampo na kanina. Lord o God, manimi, ikas pagsugod na kami matapos. Kusang sa mga kalakugan, kalakusan, na maangkon o God, ay inikapon ng kanang lubog, himaya, patay, pagsimba, hindi mo lamang pinugan sa pangalan ng Jesus. Amen. Usa sa well-known kayo nga illustration nga akong kasagaran akong gamiton kabahin so sa katawo nga naanay balaang espiritu is kining babaeng magdus. Kumunin ako nga gamiton na illustration kining tao nga naanay balaang espiritu kining babae nga magdus. Di ba ang babae kung wala pang mamabdos dili naman na daghang arte. Di ba? Wala pang mamabdos. Apan panahon kung mamabdos na ganyan babae, magsugod na ng pangarte. Mamiling na o sikat kaunon. Bisag paborito niya nga pagkaon before, lutpo na siya kay sintomas sa pagkamabdos. Amen? Kung ganahan na, kay lubot. Mugigwa ko. Imbis slim kayo, sugo nagpamurot ang tiyan. Sulo nagdagko kasi nina kay mabdus naman. Naa na may kinabuhi di ang sol sa tiyan. And maupod ni, so sa katao na naay balaang espiritu. Ang tao na naay balaang espiritu na naibugso na kinabuhi diyan niya. Amen? Ang tao na naay balaang espiritu, mausab na siya. Dili na yung gusto mo itumano niya, kundi ang gusto na sa balaang espiritu. Sa una, dili siya ganahan sa buhat, na iya sa kinuha karon nagibuya na siya sa balaang espiritu, ganahan na siya sa mga butak o buhat na iya sa Ginoo. Kaya naghari o nagdumala na siya kinabuhi ang balaang espiritu na manaanay kinabuhi nga nahimugso niya. Mo nang iyang mga gusto pang Ginoo na tungod kay naa na ang balaang espiritu. Niya ako pangutanan nato before ko padayon, kinsa may naghari sa imong kinabuhi right now? Is it ang balaang espiritu o ang imong mundo? Ahos po, kinsa naghari sa imong kinabuhi? Most of us din ni nag-claim na Kristohanon. And kung ni-claim na Kristohanon, that means naasad ang balaang espiritu na himugso na diyan mo. Amen. And sa may naghari sa imong kinabuhi right now, ang balaang espiritu ba o ang imong mundo? Importante kayo niyo, masayran nato tungod kay niya sa panahon, minaw. Kadaghanan sa mga Kristohanon wala din paki kung sa unsa sila nga paagi nang hinabuhi silang Kristohanong kinabuhi. Kung nang hinabuhi pa sila sa spirito o sa ilang unod. And honestly, uminaw ta, majority sa mga Kristohanong karon wala manginabuhi sa spirito kundi nang hinabuhi kasagaran sa unod.
Daghan ang naa sa simbahan karon nga nanginabuhi sa unod, living in flesh. Daghan ang naa sa ministry karon nga nanginabuhi sa unod. Kadaghanan karon nanginabuhi ang tanan sa unod, dili sa spirito. Amen? And importante ni nga as believer magtotoo ni Ginoong Kristo makasabot unta ta kung unsa kay importante ning pagpanginabuhi sumala sa balaang espiritu. So this afternoon, padayunon nato tong series sa Book of Galatians naa na ta sa chapter 5 verse 16 to 18 and ako ning yuluhan tong pagtuon this afternoon, walk by the Spirit. So this time, mamarog ta, ang itawod sa kung sabihin natin ning basahon ng mga passage. And this time, dungan ta magbasa. Galatians chapter 5, verse 16 to 18, at the count of 3, dungan ta mamasa. 3, 2, 1, go. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Magapanglingkod ang Yesu. Last week, kung nakainunggo mo, we talk about being freed, nahimutang gawas nun. And literally, ining pagkagawas nun nato diya sa Ginoo, dili niya aron magpatuyang ta sa atong unod nung kinabuhi. Dili kay magpaulipon tag pagbalik sa atong karang kinabuhi. Ining pagkagawas nun nato diya ni Kristo is to serve and to love. Amen? Walagad ta sa itong sikakristohanon, higugmao na ito itong isig, kataw mo na blueprint so sa kataw gawas nun. Dili kay magpatuyang sa atong flesh, literally, living by flesh. And nagtuo ko, kining pagkagawas nun po is not just to serve and to love, but also nagtuo ko nga kining pagkagawas nun is also living by the Spirit. Mula this afternoon, atong padayunon din atong pagtuon nini sa chapter 5 in Galatians, and mainly, itong tanawang kung anong buot ni Pablo nga kita mga Kristohanon sa atong panahon, even ang mga Kristohanon, ani nga time sa mga taga-Galacia, gusto din siya nga manginabuhi ta sa Espiritu or maglakaw ta sa Espiritu. But before ta mo jump sa atong text, before na to i-break down na to atong text, na ato'y ganang inote daan na to about the Holy Spirit. Ganang ko makasabot ani daan tungod kay again, daghang mga Kristohanon nga wala nagyoy klaro nga understanding about the Holy Spirit. And I trust sa atong discipleship class sa topic na to sa Holy Spirit na tay gibutang yun ang Ginoo no nagkasing-kasing na tay may hinumduman sa ako ning i-share na to kining mga important note kabahin sa Holy Spirit. So, Holy Spirit is a person. Persona siya. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kining tulo ka persona ni sila nga Diyos. Usa ka Diyos, pero tulo ka persona. Pero usara. There's a thing, ang Holy Spirit, dili siya power, dili siya force, dili siya ubos sa Trinity, kundi level siya sa Trinity. And there's a thing, He is a person. And according to John chapter 14 to 16, again, siya ang persona nga ipadala sa Diyos Mamahan, ingon si Ginoong Kristo, kung mukayag, mupauli na ko sa Amahan. He is the helper, the comforter.
Another thing ganahan na kong masabtan, kay person man siya, the Holy Spirit has a mind, will, and emotion. Nakuha na to? Naa siya yung unahuna, naa siya yung will, naa siya yung emotion. And again, kung ngayon kang person, naagin anang karakteristik. Amen? Kung wala na, robot na, or dili na tao. But again, tuwa lang ang mga verses, ato makita ang Holy Spirit, masubukod siya, mag-uul po siya, ang Holy Spirit. Again, daghang mga verses na makita na ito nga ang Holy Spirit, gani siya ang author sa Scripture. Amen? Ang Holy Spirit. And not just na siya mind, will, and emotion. Here's the greatest part na ngayon itong ipawan. Holy Spirit has already indwelt in the life of a believer of Christ. Yeah, sa nitong ni salig ka ni Ginoong Kristo, ni-indwell siya nimo. Nipuyo siya nimo. Wala niingon din sa 1 Corinthians chapter 3, 16, 17, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, kita mo ang templo sa Espiritu sa Diyos. Nagpuyo siya nimo. Amen? Naagid siya nga nimo sa diyang nito, misalig kami ni Kristo as your Lord and Savior. Ikunsaran kas balang Espiritu spiritually. Wala ka kita pero ikunsad ang balang Espiritu. Mo lang term na born again. Born from above. Born of the Spirit. Nako na to. Patay ka sa Espiritu, apan nabulit na pagbalik na tao, ang pagbalik inaagi sa Espiritu sa Diyos. Nakuha. So again, kung Kristohanon ka, naani mo ang balang Espiritu. Amen. Amen. Unless kung hindi makakristohanon. And kung sigurado yung ka kristohanon ka, mayroon ko nimo, nagpuyo nimo ang balang Espiritu. So here's the question nga itong tubagon this afternoon referring sa atong text. Why we have to walk by the Spirit? Nganong maglakaw ng yuta sa Espiritu? Nganong manginabuhi man ta sumala sa balaang Espiritu? Number one, because we are commanded to walk by the Spirit. Gisugo ta nga maglakaw gyud sa Espiritu. Amen? Verse 16. Ang gigamit ni is Cebuano translation. Although medyo lain kayong pagka-translate ni but gamit lang ko for the sake nato din aron mapatas ang nato understanding din Verse 16 gingon din kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. So gani makita nato kasi Pablo nagsugo sa mga Kristohanon sa Galacia na kinahanglan paharion ang balang Espiritu. O sa English translation, they have to walk by the Spirit. Aron dili mo hari o mudumala sa kinabuhi nila, same nato ang unod ng tinguha. Again, this is same reality nga ni nato sa atong panahon karon nga diin ang angay gyud nato mga Kristohanon manginabuhi gyud tata nagyarian sa balang Espiritu. By the way, this is our lifestyle. Kung Kristohanon ka, ingon ani gyud punta ang imong kinabuhi. This is not a sort of ritual. Walang religious act na maglakaw dito sa Espiritu. No! This is our life. Amen. Kung Kristohanon ka, nanginabuhi gyud ka, naglakaw gyud ka sa Espiritu. Amen? Amen. Mao ni kinabuhi sa usa ka Kristohanon, mao ni kinabuhi sa bag-ong binuhat. Mao ni ang bag-ong kinabuhi nato diha ni Kristo.
Manang giingon nga to, the old has gone, the new has come. How come? Within mo. Amen? Naimugso nga bagong kinabuhi diyan nimo. Kaya kinabuhing unod-nun mo niyang kinabuhi nato kaniadto mo niyang karaang kinabuhi nga naghari ka nato sa wala pata diha ni Kristo mo ni kinabuhi nga nakulipo nato sa nagbanlod nato sa kinabuhing pagpakasamo ng niya. Wala makapahimuot ang atong kinabuhi kanadto gani lunlon pakasa lamang ang gusto aning atong unod. Kay kabahin man kini sa atong salanon nga kinaiya. Again, kung manginabuhi tang unod, ang samputana nato sa Amen? And I tell you, niya ato sa panahon karon nga majority sa mga Kristohanon nanimahong unod. Una-una, unod nun, istoryahan, unod nun, linihukan, unod nun. So fleshy. Wala espirituhanon. Amen? Unod nun kayo. Muna mong aware mo kasagaran, ang gusto sa atong unod, dili mo'y gusto sa Ginoo. Kaya unod, giulipon man sa nania kanato. Muna mo sahay, makaingon ta nga stricto harap sa Ginoo. Again, ang gusto sa atong unod, sumpahin mas gusto sa Ginoo. Amen? Kaya kung ganahan mo submit sa Ginoo, again, maghatod na nimo sa kayuhan tungod mo ni kabubuton sa Ginoo. Nang balik ka sa gingon ni Pablo ngani, giyon ni Pablo ni giyon ni Pablo paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi. Ang word paharia nga na sa English translation is walk. Sa English translation, walk by the Spirit. Ang word paharia sa English is walk. Ang pulong walk is i-command. Ang word paharia, like in translations, Bisaya paharia. Sa English, walk. Maglakaw. But again, ang pulong walk sa English translation or paharia is i-command. That needs to be done right away. Kung gusto ano ka, maog yung unta ni mong buhaton. And it must be na mahimo ini mong ongoing na lifestyle. Nga manginabuhi ka, sumala yun sa balaang spirito. Isugo ta, and mahimo inatong lifestyle. Ang pagpanginabuhi diya sa spirito. In other words, walking by the Spirit, minota, is not an optional kind of walk, but a believer's lifestyle that needs to be done on a daily basis. Amen? Ang isura din ang isura ng ginabuhi. Again, it's all by the grace of the Lord. Amen. Na makapanginabuhi ka sa itong Kristohan ng ginabuhi. Meaning, kung believer ka ni Ginoong Jesus, naglakaw, ginunta, taani nga klase sa kinabuhi. By the way, again, this is really a must nga kind of lifestyle. There's a thing, ay isugo ka. Amen? Again, ang mga Kristohanon, sa time ni Paul, ani nga time sa Galatia, isugo ni sila nga paglakaw mo diya sa Espiritu. E ba mo nga no? Tungod kiwa sila maglakaw sa Espiritu, naglakaw sila nga unod-unod. Amen? Same reality sa itong panahon karon. Maorya mo ni nga kuman nga kinahanglan nga atong sugton. Tungod kay, again, we live by flesh, unod kayo. So, pagkata na, anong gisugo man ni Pablo, anong gisugo man sa mga Kristohanon? Kini nga sugo nga maglakaw ta diha sa Espiritu. Anong gisugo man? I mean, nganong buot man ni Pablo nga ingon ani gyud ang atong pagkinabuhi.
Nganong gusto man ni Pablo nga manginabuhi kita, maglakaw ta diya sa Espiritu. Here's the reason. Nato na tayo. Pariya ang Espiritu sa iyong kinabi. Kung sa may ingon, ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung ibog. The reason nga gusto ni Paul nga manginabuhi ta diya sa Espiritu, because of the desires of our flesh. Nga nasulod nato mo nang ningon siya nani, ako basahon sa English translation, gingon ni, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. And the only way na dili nato mapatuyangan or mapalugwa ang desires sa atong flesh is only to walk by the Spirit. Kaya ba mo anong unod nun kaya itong pagkinabuhi sa itong Kristohanong kinabuhi? Ito, wala ta may tabang sa balaang Espiritu nga makapagkinabuhi ka sumala sa Diya. Again, ako yung i-address na to. Ang pinaka-neglect kayo sa Trinity, wala lain ang balang Espiritu. Try to imagine na siya nimo, nagpuyo siya nimo, imo siya i-adaptin. Wala ka mga itabang niya, wala ka mga usog ka niya, wala ka mga gahong ka niya, nga makalabang ka unsay mga intasyon, pagsulay, buyangon. Yan ang makatabang na ito ang balahang Espiritu lamang. Amen? Amen. Aron, again, ang atong, ang desire sa itong flesh, ang tinguha sa itong flesh na anak niya. Amen? Amen. Kung manginabuhi ka sa balahang Espiritu, dili na siya murul niya. Pero kung dili ka manginabuhi, sumala sa tapang sa balahang Espiritu, mo ni murul ni mo imong flesh. Mo lang gawin, ang musturya ka, una-una, binukan, unod-nun kay ta. Amen? Amen? Unod-nun kayo. So niya ang reason, nagikinahanglan kita maglakaw sa Espiritu, manginabuhi ka iniyan sa Espiritu, pero dili ta manginabuhi, sumala sa atong unod. Dili ta manginabuhi, sumala sa atong gusto, kung dili sa gusto na sa Ginoo. Romans 8 verse 13, it says, for if you live according to the flesh, o sige nun, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, and you will live. Sibot pasabot na ng pastor, kung manginabuhi mi sa unod, mamatay mi. Sibot pasabot na mamatay. No, dili na mamatay, mamamatay ka. Ang kamatayan nagingon niya, kung manginabuhi kang unod nun, mag-anam to kamatay ng spirituhan ng kinabuhi. By and by, kaway lang yung Kristohan ng kinabuhi. By and by, imo na lang may baluan na 50 na nimong layuwas Ginoo. Tungod kay niya, ang imong pagpanginabuhi, unod-unod. Amen? Amen. Kasundan? O na, dagang mga Kristohan ng karon, makadungog ko, naluya na ko, nalayo na ko, sa relasyon na kung inabuhay ka for flesh. Amen? Amen. Huwag nakaganahay sa Kristo anong kinaroon, nang inabuhay ka ang flesh. Ways kung manginabuhay ka by the Spirit sa gingon, you will put to death the deeds of the body and you will live. Mag-uswag ka sa imong spirituhano. Romans chapter 8 verse 5 to 6. Yun na eh. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. To set the mind
on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Yeah. Manginabuhi kang unod-nun, ang imo na perminti, mga unod-nun nga mga butang. Amen? Ways ko manginabuhi ka niya sa Espiritu, ang imo na mga spirituhan ng butang. As simple as that. Wala nga mo kahibo nga worldly mga ko eh. Bantay mo? Kalimutan nun mga ko eh. There's a thing. Sigwa ni mo alagay kung imong spirituhan mong kinabuhi. Amen? Amen. Nakuha na to? Kung una-una, kalimutan kayo. Unod-nun kayo. Tungod kayo mong pagpanginabuhi, unod-nun kayo. Again, kining walk by the Spirit sa maranig ni sakay kang escalator. Kasi sakay escalator na ito. Ako kasakay escalator, elevator ako. Social naman yun. Kasakay kang escalator. Makanto ka Grisano, kasakay juga eh. Amen? Kung masakay kang escalator, kinsa may ka-control ang escalator o ikaw? Escalator. Amen? Of course, ang escalator, pwede ka makalakaw. Sakay ka, pwede ka makalakaw. There's a thing. You are under the machine of escalator. Ingon ana ang pagpanginabuhi diya sa Espiritu. Nga, kung manginabuhi ka diya sa Espiritu, ang imong arrival na kabubuton Diyos Ginoo. Kita ko mo escalator nga, sa kayo escalator, gitaga ka, huwag kita. Padungi ka sa babaw na. Amen? Amen? And I think, mao ni same reality ni sa paglakaw sa Espiritu. This is not mean here's the thing, kining paglakaw sa Espiritu, this is not mean nga dili na ka mo desire sa imong flesh. Ako na to, mo desire yapon ka. But ang imong desire sa imong flesh, here's the thing, is under the authority of power sa Spirit. Dili ikaw may mo-control sa imong kinabuhi, kundi ang Spirit. Same sa escalator. Amen? Again, walking by the Spirit is an ongoing lifestyle of a believer. Mauni ang atong lifestyle. Mauni ang atong kinabuhi. And it must be done daily nga kinahanglan tang maglakaw, sumala sa Espiritu. Kung nang dili ta mahimo nga nay mga pagtudlo sa pong sa Ginoo nga nag-ingon, di ta mahimo nga nay mga pagtudlo nga nag-ingon sa pong sa Ginoo, sige day. Iyon ang pong sa Ginoo nga ayaw pag kinabuhi sa tawhanon nga kinaiya. Ayaw pag kinabuhi sa karaan nimo nga pagkatao. Bukasan daang pagkatao. Ayaw ipahiuyon ang imong kinabuhi sa pamatasan niining panahona. Ayaw higugma ang kalimutan o daghan pa. Dili ta mahimo nga naay mga pagtudlo ana. Eso din kay sukwahin ni sa paglakaw diya sa Espiritu. O dili ni maoy kabubuton sa Ginoo nga ni nato kining klasiya sa pagpanginabuhi. There's my question para nato mga igsoon. What kind of walk are you walking right now? Sa mga matangas lakaw, nimong paglakaw karon, what kind of walk are you walking right now? Are you walking by the Spirit or by the flesh? Are you walking by the Spirit or by the flesh? Romans 8 verse 8 says, those who are in the flesh, cannot please God. Kung nanginabuhi ka sa imong anod, dili ka makapahimot sa Ginoo. Amen? So, do you want to please God? Ganahan ka nga, ma-please ni mo ang Ginoo, mahimaya ni mo ang Ginoo, mapasidunggan, mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. That's the thing. You must walk by the Spirit. That's the only kind of walk you can please God. Walk by the Spirit. Amen? Amen. So, why we have to walk by the Spirit?
Because we are commanded to walk by the Spirit. Here's the second point. Why we have to walk by the Spirit? Because we are commanded to walk by the Spirit. There's the second point. Because we need to walk by the Spirit. Kinahanglan kitang manginabuhi sumala sa Espiritu. And here's the reason. Verse 17 to 18. Tumbasahon. Kaya mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu. O ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalong sa balaod. So, sa rason nga gikinahanglan gid maglakaw sa Espiritu. Sino tanaw? Why we need to walk by the Spirit? Sa thing, there is war within. Amen? Naay nagsumpaki sa sud kanato. Ang atong unod ug ang Espiritu. Nakuha na to? Mo nang kinahanglan kitang manginabuhi sumala sa tabang sa balang Espiritu. Kaya kung dili ta manginabuhi sumala sa tabang sa balang Espiritu, ang mudaog sa itong kinabuhi ang atong unod. Amen? Ang atong unod. Naay nagkasumpaki nga duha ka kinayag diha sulod so sa kakristohanon unod ug Espiritu. And as a believer niya, ikinahanglan kita manginabuhi sa Espiritu aron dili mo patigbabaw nga ni kanato ang mga unod-non nga tinguha nga ni nato. So next, gipakita nga ni nga naay gubat nga ni sulod nato. O ang naggubat mo ang unod o ang Espiritu. Mo nang in reality niya, ang usa ka Kristohanon struggle gid siya sa iyang Kristohanong kinabuhi. Kay human as we are, human as we are, ganahan kita manginabuhi sa unsa man? Unod. Amen? Apan ang Espiritu nga niapod nga nato, ganahan pud manginabuhi sa kabubuton. Sino mo nang nagtigi ni, naggubat ni sulod nato. Amen? Ganahan ka mubuhat sa kabubuton sa Ginoo, ang imong unod dili pud ganahan mubuhat sa kabubuton sa Ginoo. Kaya kung ang nagdomain, naghahari diyan nimo imong unod, ang mabuhat gyud nimo ang imong unod gyud. And I tell you, dili ni bagpo nga struggle na to. Tungod kay even Apostle Paul himself nag-struggle po dyan. Right, imagine, the great Apostle Paul nag-struggle po. Ito basahon, Roma Kapitulo 7, medyo taas siya. Sigalan yung mata. Verse 14 to 25. Itong basahon. Yun din iyon si Apostle Paul, nasayod kita ng balaod, spirituhanon. Apan tao ako, magibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa gibuhat ko, kay wala ko buhata ang buot kong buhaton. Kibuhat ko inon ang mga butang nga wala ko higustoin. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong nga malawod. Busa dili ako mo ang nagbuhat niini, kung dili unsa man ang sala nga niya kanako. Nasayod ako nga wala doy maayo nga niya kanako sa ato pa sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa mga iyo, dili man ako makahimo. Dili man ako makahimo pagbuhat sa maayo na buot kong buhaton, o gibuhat ko inoon unsa man ang daotan na dili ko buot buhaton.
Kung gibuhat ko ang dili ko buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mo'y nagbuhat kini kung dili unsa man. Ang sala nga niya kanako, in other words, ang unod nga nadyan niya, ang salanong nga bahin niya. Busa, nasayran ko kini usa ka balaod. Nga sa higayon na, gusto akong magbuhat sa maayo, ang daotan hino ng akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing, nakagusto ako sa balaod sa Dios. Apan aniya usab kanako ang usa ka kinaiya nga supahi sa balaod nga nagustuhan ko o kini nagulipon kanako sa balaod sa sala nga aniya sa akong lawas. Pagkalaot ko gayon, kinsa may muluwas kanako gikan ining lawas nga nagyud-yud kanako ngadtos kamatayon. Verse 25. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Busa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios akong nahuna lamang. Apan ang akong tawhanong kinaya nag-alagad sa balaod sa sala. So, na-struggle si Apostol Paul. Ganahan sa mubuhat, maayo yung mabuhat, dili maayo. And kay bawas siya nga dili siya may nagbuhat na ang sa niya, ang sa nga may nagtukmon niya, ang unod niya nga may nagtukmon niya, pagbuhat na ng mga buhata. Amen? Amen. May ipakita ni Pablo nga ni nga ang struggle sa sulod sa ka Kristohanon. Ug mo ning duha ka kinaya sa sulod nato, unod ug spirito. Kumutan na ko, kinsa nga ito nga nga nag-struggle sa Kristohanong kinabuhi. Marlon ra? Kita ka na. Amen. Ariho ta, di ka nag-iisa. And there's the thing, that is a healthy state of a Christian. Nag-struggle ka. Kaya kung wala ka mag-struggle niya, kung wala ka mag-struggle, diya soul ni mo, diya within ni mo, basin dili ka Kristohano. Amen? Struggle mong is Paul. Amen? Struggle mong is Pablo. Ikaw na ba? Amen? Amen. That is why, we really need to walk by the Spirit. Kaya kung dili ta manginabuhi, sumala sa tabang, gahong sa balang Espiritu, ang maghari sa itong kinabuhi niya, ang atong unod. Amen? Ang atong unod. Kisa na ito nga nga, sure yun siya na-Christian. Okay, tanaw ka niya. Isa ta. Sure yun ka Christian, hindi mo sure na Christian mo. Isa. Praise the Lord, kaya sure yun ka na niya. You have to walk by the Spirit. You have to walk by the Spirit. Pastor, kung saan man paglakaw niya sa Spirito. Again, basics. Kung saan paglakaw niya sa Spirito. Number 1, basahin ang Bible. Ang Bible, ang author is ang Holy Spirit. Amen. And through the Bible, mo mong guide mo sa paglakaw sa Espiritu. Second, pray. Amen? Ampo. And sa imong pag-ampo, ask the Spirit's help. Pangaytabang sa Balang Espiritu. Ang Balang Espiritu, naar siya nimo. Nagpaabot siya nga musangpit ka, mga kagtabang niya, mga kagusog, mga kagaw, mga kagiya kanya, naara siya nimo. Amen? Amen. And again, most of the time, mutabang yun ang Balang Espiritu. Wingon ko nga mutabang yun ang Balang Espiritu. Mutabang yun siya. Panahon nga, suko ka. Spirit tagay ka pailog siya. Tagaan din. Tagaan din ka. Amen? Kung mubati ang imong unod nun na pagbati, ang imong
imong kaulagon nga pagbati, Holy Spirit tabangi ko Lord. Patyan ni ko nga pagbati Ginoo. Kay I know gikan ni sa ako unod na salanon nga bangi. Ito may kabangan sa langis ko. And many times the Holy Spirit murag gisnatch ko niya sa trap ba sa yawa. Many times. Pag nagtabang sa walang Espiritu. Again, we need to walk by the Spirit. Yeah. Apan mahimo lang ni kung mo-operate ka sa Holy Spirit. Again, ako i-remind mabalit, ang Holy Spirit, He is a person. He is God, but He is a person. Persona siya. Dili siya murag spirito raon sa, of course, spirito siya, but He is a person. He has mind, will, and emotion. Amen? Here's the great part. He is in us. Amen. Nagpuyo siya nato. Amen? Nagpuyo siya nato. To walk by the Spirit, it needs cooperation. Kailangan mga itabang sa Holy Spirit. Amen? Holy Spirit, tabangi ko. Buyang ko ani nga part, ani nga area, nagay kong puso, ng makalambangan ito. Amen? Amen. Musat-sat pa ka gamay, makaitabang sa Ginoo. Namuha na yun ang ginagmay. Amen? Ito, Stevie. Dito eh. Amen? Makaitabang sa Ginoo. By the way, ang mga bagong graduate sa military sa US, hindi ko namin, paminaw ta. Ang mga bagong graduate sa military sa US, graduate na nila, maglaray na sila, magsalute. Kaya magpaabot na sila sa ilang pamilya ng sundo nila. Kaya, dili na sila mulihok kung dili mugakos ang ilang pamilya. Sige na sa salute, paabot na sila, kinsay maabot sa ilang pamilya. Ito ko same reality ni sa itong pestohan ng kinabuhi. Kung dili ganita mo dool o mangayong tabang sa Espiritu, ay dili na mo ng tabang sa Espiritu niyo. It must be mo dool ka niya, mangayong tabang niya. Amen? Amen. Usampig ka niya. O Holy Spirit, kabati, intawag ko, naluoy ka na ko. Amen. So, verse 18. Balik na ngayon. Ngayon si Paul din eh. Sige, verse 18. Ngayon si Paul. Kung ang Espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalong sa balaod. So, mainly, kita nga mga nagtuog, nagsalig na ni Ginoong Jesucristo, dili na ta ilalong sa balaod. Tungod kay, giluwas na ta sa Ginoo niya, ang balaang Espiritu gibutang na sa Ginoo nga hinato. Unless kung manginabuhi ta sa unod. That's the moment that we live again under the law. Kung manginabuhi ka sa unod niya, ilawon ka sa balaod. Kaya unod, ulipon man sa sala, o ang sala, ilaw man sa balaod. Apan sa laing nga bahin kung manginabuhi ta sa Espiritu, manginabuhi ta nga gawas nun sa gahom sa sala, o gawas nun sa gahom sa balaod. And mo na gingon ni Paul nila, kung ang Espiritu mo'y nagmando kanina, in other words, kung ang Espiritu mo'y imong kinabuhi, dili kay ilaw sa balaod. Pero unod kay imong pagpanginabuhi, you're under the law. Ano man, ang unod, salano na babae. Amen? So, mga tanan ko, asa may mong ganahan na klase sa kinabuhi son, unod o Espiritu? Ako mas kung, kay murag, na pitok-pitok ang mata.
Asa may mong ganahan nga klase sa kinabuhi? Unod o spirito? The question mo ba ni mong kinabuhi right now? Mo ba ni mong kinabuhi? Amen. Romans 8:5-8, it says, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. To set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Kung manginabuhi kasi mong unod, dili yun mahimuot ang Ginoo nimo. Verse 12-14. So then, brothers, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, then you will live. 14. For all who are led by the Spirit of God are what? Sons of God. So here's the thing. One of the proofs na anak ka sa Ginoo is that nanginabuhi ta nga giniyahan sa balaang spirito. Amen? Amen. So again, kung anak yun ka sa Ginoo, walk by the Spirit. Walk by the Spirit. Mungutana ko, ingunahan ni ba kayo so? Ingunahan ni ba ka? Mananginabuhi ka sa Espiritu. Dili kay mo nani basi dili di pa kaya siguro di pa ka born again. Kaya ang nanginabuhi sa Espiritu katulad yung mga born again. Katurang mga luwas, katurang mga naay Kristo sa ilang kinabuhi. And makaingon ta diya sa dili ko ra dito mo inanak, ako ko nanginabuhi sa Espiritu, nanginabuhi ko unod. That indicates you might be born again. And the only way nga born again ka, the only way nga maluwas ka is muduol ka ni Ginoong Hesus. Musulan ni mo sa mong tuuhan mo sa ligan na nagbayad sa iyo sa. And that's the moment na madawat nimo ang balaang Espiritu sa imong kinabuhi. And that's the moment na makapanginabuhi ka walking by the Spirit. Again, yan ako makasabot ka. Ang naay balang Espiritu mo oras anak sa inyo. And katong naay balang Espiritu mo oras makapanginabuhi na giliyahan sa balang Espiritu. And siguro duha gid ay yakas Ginoo. Yakas Ginoo makapanginabuhi ka sa Espiritu. Pero kung bilit ka sa tiyas Ginoo, bilit na makapanginabuhi sa Espiritu, ang pinaka-worst. After this life, may perno ko kita. Sigurado agad na naana sa Kristo sa iyo. Kinabuhi. In close, ay latang sa gloves. Ang gloves, kung dili sunubon, gamit o dili? Of course, dili. Pero kung sunubon, gamit. Kung gusto anong kinabuhi mo at gloves. Amen? Kung why bala ang Espiritu, useless na itong pagkinabuhi. Amen? Amen. Useless na itong paglakaw. Isang ito pang pangalagan kung why tabang sa balang Espiritu. Dili count kung anong pangalagan sa Ginoo. We need to walk by the Spirit. Amen. Amen. Matampo. Lord, daghang kayong salamat, O God, for reminding us
unsa ka importante ang manginabuhi sa Espiritu. Ay nag-ampo ako, living words, spring words, O God. Grasyahin mi nga maglakaw yun diha sa Espiritu. Wa mi mahimong kuha ka, O Lord. We don't want to live in the flesh. Panginabuhin mo Lord, maghatod na mo sa kasalanan Ginoo ka. Kung maluoy ka na mo, tabagi ni Ginoo nga maginabuhin. Sumala din sa tabang sa palangsod. Nagampo ko nga tanan, among natunan dilit ni mula pospikas lugan, tabangin ni patinguhaw, pamanduyo ni kung klase sa na maginabuhin. Naginiyahan sa walang Espiritu. Lahi ko rin imong ngalan, hindi mo lamang tanandong himaya ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marong ka na itong andamon, itong pagalingon sa akong union. Inigsugod sa kanta, please, kuha na lang ka sa akong union. So, before ko mag-lead sa pag-ampo na ito kay Sol, kung gano'n na ito sa personal na mamuduhol sa Ginoo, masakit sa Ginoo, pagpaalam sa pagkawalingon ko sa pagparding sa hiningan ni Sol. Sa bitang Ginoo nga, mo ito tapos sa ngayon, pag-ambit, ito tapos sa kanya. Yes, kami po na Lord Jesus.
Sa wala pa ang tanan, Ginoo Lord, na nakikipilit na anak sa luwasan kaluwasan, mga sakripisyo, pagbuhat sa mga anak sa krus ng Mario. Salamat sa Panginoong Jesus, umukso ang pagbutan. Pinabuhi, laos palaot, pinabuhi, mataro, maisa, ugan. Pinabuhi, pagbusanon, sama sa kasulubuhan ugan. Mapausan ang ko Diyos kamatayon Ginoo dito sa krus, nabunbog sa Ginoong Jesus. Papatsura na, natigo, lata, lansa, magpigit, punto pinagkinabuhi ni Ginoong Jesus. Natindi ang dugo, Ginoo, pagbayad sa mga sakon. Salamat sa katulungan ng panahon siya. Padayag, pagahog, kamatayon kaniya, padayag sa sahal sa kinabuhi tayo. Ginguman sa paghimpit sa kapasayloan ng mga kasasabi. Salamat Lord sa sakripisyo o sa kadaugan sa mga sakripisyo at gusto sa pagbayo alam namin ang mga kasasabi alam sa kanayaan mo Diyos inaagis ng anak sa mga Jesus. Mga orasan kung sa ulog Ginoo nagusap na ni hapon mo God and Lord napay bino na siguro sa lawas ulog ng Jesus na nabunog natiktik yan dugo kus-kus kalbari na mabayaran yun ang mga sabi. Salamat Lord sa mga sakripisyo. Salamat sa pagbuhat ng Ginoong Jesus. Niyami, mga pinasay mo, mga limuwas, mga katauhan, mga nagtapon na niya araw pasitugan yung mayamon. Ang unang Lord, mga oras sa amang magbita na nagpusang mayamon. Hanggang po Lord, sa muling mabitan, tinapay, bunga Ginoo Lord, pahinumduli na mo Lord, sa gibuhat sa iyong anak sa kaluwasan. Maghatod din mo sa pagkapasalamat ng mga masipahon ng ikaw ng Diyos ng plano alang sa kaluwasan. Dalayan mo rin mo na isapan mo. Dalayan mo ka. Langini ang pinapay ng binong ginawa ka. Nag-ampuni sa kuning dawaton, mahimayan ka Diyos. Salamat mo Lord, dalayan mo ka. Pagkat mo lang pinapay ng suot. Ang isunod ng Pinoy, kupa. Yang worship leader na mawahalan ko mawawin na ito katapusan awin yan sa iyo. Pagbarong diya, itasi ko ikaw na salamati dahil ka pinayang ito magkikiluwas ng Yeso. Today, Lord. Hallelujah. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise to the mighty hand, and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise.
Forever God is with us, forever. Yes, Jesus. Sing praise, Lord. Sing praise. Sing praise. Sing praise to your name, God. Sing praise. Sing praise. We sing praise. Sing praise. Sing praise. For the last time, sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Yes, Jesus. Yes, Lord. Let's continue to worship the Lord. Um, let's pray for our tithes and offerings. Lord, salamat Lord God sa adlaw Lord God, yung ihatag na namo Lord God. And today Lord God, we just want to give you our tithes and offerings Lord. Pasalamat kami Father God sa mga blessings Lord na yung ihatag na namo Lord sa provision Lord God. Na wala ka nagkulang, Father God. Lord, indeed, Lord God, you're our Jehovah Jireh, Lord God, our provider, Lord. Lord, salamat, Father God, sa mga kinitaan ka namo, Lord God, na amo hatag kanimo, Lord God, that would help the church, Lord God, that would also help the furtherance of your kingdom, Lord God. Lord, naghahatag kami kanimo, Lord God, na ano may kalipay sa mga kasing-kasing, Lord God, na muhatag kami, Father God, kung sa naa ka na mo, Lord God, that you deserve all the praises and glory and honor, Father God. And Lord, I pray, Father God, sa mga katawhan, Lord God, na narbaho, Lord God. Lord, ikaw, Lord, naghahatag ninyo trabaho kanila, Father God. Ikaw magabadayon o bless kanila, Lord God. And I pray, Father God, magdumdum din sila, Lord God, na magpasalamat, Lord God, sa ilang trabaho, Lord God, sa grasya sa blessings na ilang na receive, Father God. Lord, I also pray, Father God, sa mga students, Father God. Lord, I pray, Father God, that they would excel, Lord God, in their studies, Lord God, and also, Lord God, as a student, Lord God, sa ilang mga allowance, Lord God, they can save it up, Lord God, and they can also give, Lord God, cheerfully, Lord God, diha kanimo, Lord. Lord, I pray, Father God, sa mga wala pa'y trabaho, Lord God, I pray nga ikaw mag-sustain kanila, Lord God, ikaw mag-supply sa ilang needs, Father God, Lord, and also ikaw mag-hatag kanila, Lord God, ug work, Lord God, nga trabaho, Lord God, nga walay Domingo, Lord God, para kami, Lord, makaday, makasimba niya sa imong ngalan. Lord, salamat, Lord, sa imong gugma, Lord God, sa imong provision kanamo, Lord God, sa matag adlaw, Lord, nga wala ka nagkulang o gawang kining gibalik kanimo, Lord God, dungog ug himaya kanimo. In Jesus' name we pray. Amen.
Let's pray. Father, Lord, we just want to give you thanks, honor, and praises to you, O God. Sa tanan mo yung ipamuhat sa mga panibahon. Kapon, salamat. Kadulos pagsimba. Salamat sa imong pulong na imong ipaabot na mo. Ang pulong ko na imong itong itanong yun sa among mga kasikas na sige ko remind ang Lord na maglakaw, sumala sa tabang sa mga banal Spirit. Apart from your Holy Spirit, O God, we cannot live according to your will, O God. Nanangayon, nanganguyon ni, na kami yung katawan ni, yung tunduan, na mga inabuhi lao sa dahong mundo sa iyong banal Spirit, O God. Even Lord, sa lain na semana, na among bangunon na sa padayon nag-ampo sa inyong proteksyon, sa inyong kusog, kalipon, ampo ko sa inyong naging apin ng grasya nga padayon ng ibuo o God, ihatag ka ng mapadayon ni, makalahutay ni, bisan pa sa mga pagsulay, mga proteksyon, bisan sa mga magian, sa mga Kristohan ng ginagawa. And Lord, always refresh our hearts and mind kung saan gibuhat ng sakripisyo ni Ginoo Jesucristo, araw lamang ni maluwas, araw lamang ni makadato kinabuhi na natin mo Ginoo. Pingin this week, ang puming Lord, mahimaya ka sa kinatibukan na semana. Maski hain mami nga respected, Lord, may butang, mas ganahon trabaho, eskwela, sa mga panimalay. Hain man, Lord, ang ko nga makita ka, manimaya ka, matagusan ka naman. Salamat, Lord, once again, nalaygon ang imong ngalan sa imong i-accomplish ang panibaho sa akin. Imo lamang ka ng dumong, himaya, pagday, pagsimba, O Lord, sa pangalan ng Ginoo Jesus. Amen. Papakan ka naman. Idagan ako. Pagkuha sa dito.